Hello mga ka-Wonderham! Ang video natin ngayon ay tungkol uli sa division. Sasagutin natin ang katanungan ng ating mga ka-Wonderham. Ang unang tanong ni John Diana. Kuya, 3 divided by 684 naman. So 3 divided by 684. So kapag 3 dinivide mo sa 684, mas maliit yung dividend sa divisor, magiging decimal yung ating sagot dito. So pag tiningnan natin, masyadong mahaba yung sagot. So feeling ko nagkamali lang nang naisulat ang ating ka-Wonderham. Baka ang ibig niyan sabihin ay 684 divided by 3. So ito ang ating gagawin. 684 yung dividend. Siya yung nasa loob ng division symbol. Di-divide natin siya sa 3. So pag di-divide ka ng 3-digit number sa 1-digit number, iisa-isahin mo yung mga digit. So itong 6 muna. 6 divided by 3. Ilang 3 ang kasya sa 6? So kailangan kabisado natin ang ating 3 times multiplication table. So 3, 6, 9. So dito tayo sa 6. Ang 6 ay 3 times 2. So yung 2, ilalagay mo siya sa taas ng 6, sa tapat ng 6. So 3 times 2 ay 6. Ilalagay mo naman itong 6 sa ilalim ng 6. Pag maminusin mo, 6 minus 6 equals 0. Bring down mo yung kasunod na digit, yung 8. So bring down 8. So ito naman ngayon ang pagdi-divide mo. 8 divided by 3. Ilang 3 ang kasya sa 8? So 3, 6, 9. So yung 9 mas malaki siya uli sa 8. So ito uli ang ating kukuhanin, itong 6, 3 times 2. So yung 2 ay ilalagay mo sa katapat ng 8. 3 times 2 ay 6. So yung 6 itatapat mo dito sa 8. Pag maminusin mo ulit. So 8 minus 6 equals 2. Bring down mo uli yung kasunod na digit, yung 4. So magiging 24 na. 24 divided by 3. Ilang 3 ang kasya sa 24? So ito sakto, 24. 24 ay 3 times 8. So yung 8 ay itatapat mo dito sa 4. At ang 3 times 8 ay 24. So pag minusin mo sila, 24 minus 24 equals 0. So ang 684 divided by 3 ay 228. So next naman na ating problem ay katanungan ni Colita74. Can you do 1,889 divided by 9? So 1,889 divided by 9. So yung 1,889 yun uli ang ating dividend. Nasa loob siya ng division symbol. Divisor ay 9. So isa-isa muna uli na digit. So 1 divided by 9. Ilang 9 ang kasya sa 1? So wala naman, hindi kasya kasi mas maliit yung 1 sa 9. So ilalagay natin dito sa tapat ng 1, 0. Tapos 0 times 9, 0 din naman yun. So 1 minus 0 equals 1. Bring down natin yung kasunod na digit, yung 8. So 18 divided by 9. Ilang 9 ang kasya sa 18? So isulat muna natin ang ating 9 times multiplication table. So 18 ay 9 times 2. So lalagay natin yung 2 sa tapat ng 8. 9 times 2 ay 18. Sulat natin dito yung 18. Pag minusin natin, 18 minus 18 equals 0. Bring down natin yung kasunod na digit, yung 8. So 8 divided by 9. Ilang 9 ang kasya sa 8? So hindi pwede dahil mas maliit yung 8 sa 9. So 0 yon. Lalagay natin 0 sa tapat ng 8. 0 times 9 equals 0. So 8 minus 0 equals 8. Bring down natin yung last na digit, yung 9. So 89 divided by 9. So itong 90 mas malaki na sa 89. So itong ating kukunin 81. Ang 81 ay 9 times 9. So yung 9 lalagay natin sa tapat ng 9. So 9 times 9 equals 81.
Pag minusin natin, 89 minus 81 equals 8. So, kung di pa tayo nag-aaral ng decimal, ang sagot natin dito ay 209 remainder 8. May remainder na 8. Pero kung nag-aaral na tayo ng decimal, itutuloy natin itong ating division. Maglalagay tayo ng decimal point dito. Lalagyan natin ng 0. Maglagay din tayo ng decimal point sa taas, sa sagot. So, yung 0 na yung ating next na digit na i-bring down natin. Magiging 80. 80 divided by 9. So, 81, mas malaki siya sa 9. So, ito ang ating kukunin, 72. So, ang 72 ay 9 times 8. Lalagay natin yung 8 dito sa tapat ng 0. Ang 9 times 8 ay 72. So, 80 minus 72 equals 8. So, meron pa uling natira. Maglagay ulit tayo ng isa pang 0. Bring down natin yung 0. So, 80. 80 divided by 9. So, 72. 9 times 8, 72. Lagay natin yung 8 sa katapat ng 0. 9 times 8 equals 72. 80 minus 72 equals 8. So, kung mapapansin natin, parehas na paulit-ulit na nagiging 8 na yung sagot, tapos nagiging 72 dito. 8 na naman. Pag tinuloy-tuloy mo siyang isolve, lagi magiging 80, tapos dito magiging 8, 72. So, wala siyang katapusan. Magiging 8, 8, 8, 8. So, tawag dito repeating decimal. So, para natin isulat yung repeating decimal, sinusulat natin siya as 209.8. Yung 8 yung decimal na nare-repeat, nauulit. Lalagyan natin siya ng bar sa taas. So, ibig sabihin, yung 8 na may bar sa taas, ibig sabihin, paulit-ulit na siya. 209.888 na walang katapusan. So, ang 1,889 divided by 9 equals 209.8 na bar. So, yan ang ating sagot. Dito pala sa ating example, pwede pala natin ding idiretso na siya na sa simula, di ba, nilagyan natin ng zeros dito. So, 1 divided by 9, hindi pwede. So, diretso mo na agad na 18 divided by 9. 18 divided by 9 equals 2. So, itatapat lang natin yung 2 dun sa 8 dahil 18 yung dinivide natin sa 9, hindi yung 1. So, 9 times 2 equals 18. So, ganun din. Ganun din ang ating magiging sagot. So, hindi na natin nilagyan ng 0 dito. Hindi na natin mininosan ng 0 dito. So, yun lang po ang ating video for today. Kung may natutunan po kayo, please like, share sa inyong mga classmate, best friend, tropa at crush. At pasubscribe nyo na rin sila sa ating YouTube channel. Bye-bye!